6.4 million na yan na yung mag-a-apply ako sa bangko for loan. Kasi nga parang ginulong natin yung sarili sa pagbabayad lang ng monthly amortization. So, if hindi yun ma-approve, which is very sad for me, so pwede ko siyang i-flip. So, yung flipping naman is actually kumuha ko niyan is for income generating purposes. So, yun lang guys. Hi guys, good morning, and kagising ko lang ngayon. So, bagyo kasi and magbike sana ako. Kaso lang bagyo, hindi pagising yung kachat ko na magbike daw kami. Anong oras na? And then naisipan ko lang na mag-vlog kasi sayang yung oras. So, yun, sagutin ko lang tong tanong ni Pinoy OFW. Pinoy OFW pang Port Moresby. Actually, yung tanong niya is 3 months ago pa, hindi ko pa nasagot. And yun, bala ko kasi sagutin talaga siya through vlog para rin magkaroon kayo ng idea kung paano ba talaga mag-invest sa mga real properties. Kasi mostly, before we go to the vlog is, mostly takot tayong mga ordinary person na mag-invest sa condo, apartment, or house and lot kasi nga yung price niya is nasa mga milyones. And then takot tayo kasi paano pag hindi natin nabayaran, tapos takot tayo baka hindi enough yung sahod natin, and takot tayo kasi parang alam yun, na hindi kaya ng funds kasi nga malaki yung amount. Tinitingnan kasi natin yung cost ng property, yung buong cost. So, ngayon guys, hawak ko yung reservation agreement ko, yung reservation agreement ko from SMDC. So, ito yung parang proof na meron talaga akong unit from SMDC. So ngayon, ang question niya kasi is paano nyo po mababayaran yung 7 million na kondo sa sweldo nyo sa Taiwan? So actually, ang sahod dito sa Taiwan is nasa around 49,000 lang in peso. Yan yung basic salary. Pero aabot kami ng mga 60 to 70,000 pag meron kaming OT. So, depende talaga yung sahod dito sa Taiwan sa OT. Pero yung basic is nasa almost 50k kasi mag-i-increase kami next year starting January. Yung reservation agreement, tinignan ko lang yung details so para magkaroon kayo ng idea. So, ang cost ng condo unit ko is nasa 7.1 million. 7,189,276. So, ang naging list price niya kasi, ang cost ng condo ko talaga 6.7 million. And meron akong discount na 674,000. And meron akong net list price na 6.66 million. And meron akong, nag-add kasi tayo ng 12% VAT which is 728,000. And then total contract price niya is 6.7 million. And then, other charges. Itong other charges, guys, is ito yung parang nandito yung mga process ng documents. Ito, other charges is for example, yung mga notaryo, yung mga pag-process ng shipment ng document na to. So, take note, guys, nandito ako sa Taiwan. And then, yung mga documents, yung mga papirmahan, lahat ng process na yon is free lang. Kasama yon sa other charges. Dito nila kinukuha yung mga fees, yung shipment, o yung shipping fee from Pinas to Taiwan, then pabalik din. So lahat, wala akong outlay na cash na pag magpadala ng mga documents katulad nito para mapirmahan ko and then send back sa Philippines, and then yung mga other charges pa na pwedeng basta kasama yan dito sa other charges. Kaya ang cost ng unit ko is 7.1 million. So yung tanong is paano ko daw mababayaran sa sahod ko sa Taiwan, kasi di ba nga is yung sahod ko is nasa almost 50 lang per month, tapos yung cost ng kondo ko is nasa 7M. Ang naging process ko is, since this is a pre-selling unit, so ang kinuha ko na unit is pre-selling. So sa mga hindi pa nagkaroon ng idea, so meron kasi tayong tinatawag na pre-selling unit and RFO. So yung RFO is ready for occupancy. Ang pre-selling naman is kumbaga yung unit is hindi pa siya na-construct. So kumbaga for under construction pa siya. Under process pa yung construction ng pre-selling unit. And then yung ready for occupancy naman is, meaning ready for occupancy, pag bili mo agad ng property, ready na siya, pwede ka na makalipat agad as long as nabayaran mo yung down payment, na-process mo sa bangko yung loans mo if hindi mo siya kinash. So, yun yung parang kaibahan ng pre-selling at saka yung sa RFO. So, yan guys, nagpa-reserve ako ng 25,000. So, yun yung reservation fee niya. And then,
ito na yung computation kung paano ko siya mababayaran. So, sinindan nila ako kung magkano yung naging monthly ko. So, sa pre-selling kasi guys, ang una mo munang bayaran is down payment. Okay? So, magbabayad ka muna ng down payment, which is dito, sa case ko, is 10% ng total price. So, balik tayo. So, yung 10% na net down payment is 693,927. So, yun yung babayaran ko for 48 months. 48 months, 12, 12, 24. For 4 years. So, nag-start ako noong March 2023. So, matatapos siya by April 2027. So, ang tagal pa, di ba? Pero, ito kasi guys, since ma-turnover na, mayroong magkaroon pa to ng changes kasi magkaroon ng turnover baka sa September 2025. So, malamang, baka i-pressure nila din ako na bayaran tong down payment na to kasi once na mag-turnover na yung unit, kailangan ko na mag-apply ng loan application sa bank. So, yun guys. So, yun yung parang ito, ang naging monthly ko kasi is nasa 14,456.83. So, yun yung naging monthly ko or nira-round off ko na lang to 15 kyaw per month. So, yun yung for now. Kasi yung kailangan kong down payment is nasa 693,000. So, bayaran ko siya 4 years. So, ngayon, ang next question is, paano ko nababayaran yung pag nasa bayaran ko na yung remaining na which is 6 point something. Ang remaining ko is nasa 6.4 million. So yung 6.4 million guys, after ko mabayaran yung 10% na down payment, yan na yung babayaran ko sa bangko. Okay? So after that, yung 6.4 million, yan na yung mag-a-apply ako sa bangko for loan. So probably yung monthly amortization ko niyan is hindi na 15 kyaw. Nasa around Nasa around siguro nasa 20 plus. Basta or mga 30, basta almost 30 kyaw siguro payable within 20 or 30 years. Yung maximum daw nila ibibigay is 30 years. Now the question is, paano ko siya mabayaran? Kasi nga malaki. So big portion sa sahod ko is mapunta lang doon. Actually guys, that is kumbaga yung mostly na fear usually natin. Kasi nga parang ginulong natin yung sarili sa pagbabayad lang ng monthly amortization. So, ito na yung maging plano ko sa unit ko, which is very common naman to sa mga kumukuha ng mga condo units. So, ang gagawin ko kasi sa condo units ko is after ma-turnover siya, after all the documents and ma-approve na ako and all, pag ready na siya for occupancy, pwede ko na siyang parintahan. So, kagandahan lang kasi sa SMDC, although di ko pa na-experience, sinasabi pa lang nila, so disclaimer, is pwede it's either ipa-Airbnb ko siya, ipasok ko siya sa Airbnb, or meron din silang parang portal din na sila na yung bahala din doon sa maghanap ng rental. So, meron silang website doon. So, ang mangyayari niyan is meron silang commission, and then aside from, siyempre, dapat may commission sila kasi sila yung parang naging magmamanage doon sa condo unit ko. Sila yung maglilinis, sila all and all. So, yun yung isa sa mga kagandahan. So, paano ko siya mabayaran? Ngayon, since napaparintahan ko siya, so meaning meron akong kita doon from rentals. Okay? So, from rentals, yun na yung ibabayad ko sa monthly amortization ko sa bank. Pero I will make sure na yung monthly rentals is mas malaki pa doon sa monthly amortization ko. Okay, nagigets niyo yung concept kung paano. So, that's why, hindi rin ako takot na kumuha ako nito kasi nga, yun yung plano ko in the future. So, ang plan B ko naman, syempre may plan A, may plan B. For example, hindi ako ma-decline ako sa bank na hindi ako ma-approve sa loan ko. Kasi nga, ang amount na to, 6.4, kailangan nata ng monthly income na around 100 plus or 200 plus thousand. So, since yung income ko is hindi ganun kalaki, so, ang plan naman is, pwede naman magkaroon ng co-borrower. It's either your direct family. So, meron akong plan for my sister and brother ko. Nag-work naman sila pareho. So, yun yung parang i-consolidate income namin kung magkano sa buo. Kumbaga, me, the loaner, and then yung co-borrower ko. So, yun, parang naging pagsamahin yung income para maabot yung income requirement sa loan para ma-approve. So, after that, yun na yun. It's either, pag na-approve yun, pwede ko siyang paretahan. And then, if hindi yun ma-approve, which is very sad for me, so, pwede ko siyang i-flip. So, yung flipping naman is pwede ko siyang ibenta. So, pwede ko siyang ibenta at a higher price. Kasi nga, ito yung kagandahan sa pre-selling.
nakuha ko siya at 7M. And since tapos na yung unit, so probably after assessment, din ready for occupancy na siya, bigger or mataas yung possible na mas higher na yung cost ng unit. For example, it will become 8 million or 8.5 or 7.5. So at least meron din akong kita pag i-flipping ko siya or i-flip ko siya. Meaning, i-assume ng new buyer yung cost ng remaining and then babayaran ako kung magkano yung na pay ko unless all the necessary deductions upon the processing of the turnover or the flipping. So yun yung explanation doon kung paano ko mababayaran yung condo unit ko around 7 million sa sahod ko dito sa Taiwan. So actually, don't focus on that. Focus kung paano mo maximize yung property. Kasi kumuha naman ako yung unit not for the sake na tirhan ko siya kasi nandito ko sa Taiwan, and actually kumuha ko niyan is for income generating purposes. So yun lang guys, thank you so much for watching this vlog. So as I always said, sa magpa-shoutout, just comment down below. As I always said, always believe in yourself, and sa mga nag-a-apply dyan, tuloy-tuloy lang kayo sa pag-apply, and God is good all the time and all is well. And kita-kits dito sa Taiwan.